Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw is January 30, 2024. So, ngayon is papatuloy natin yung nasimulan nating series kahapon na God's Comfort in Times of Trouble, or yung pag-comfort sa atin ni God pag dumarating sa buhay natin yung mga problema, yung pag-save, pag-alalay, pagbigay ng pansin ng Panginoon sa atin para tulungan tayong makabangon. So ngayong araw is pupunta tayo or magdi-discuss tayo ng panibagong Bible verse. At ang Bible verse na tatalakayin natin ngayon is Psalm chapter 147 verse 3. Ano nga ba yung sabi dito? Ang sabi dito is, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Sa Tagalog, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. At nagtatamo sila ng sugat at bibigyan ng kagalingan. So yung nagsulat nito ay sinasabi yung ang Panginoon daw is lahat ng mga brokenhearted, yung mga may problema, malalim yung mga pinagdadaanan is lulunasan ng Panginoon. Tapos yung mga nagtamo ng sugat or yung mga nagtamo ng sobrang malalim na problema, yung mabibigat, ayun, ay kailangan bigyan ng kagalingan or masolusyonan yung problema nila. Para lumawak yung ating talakayan, tumako tayo ngayon sa ating unang kaaralan. Ang una is, it is sweeter to worship God when we are broken. Ayun, mas matamis daw yung pagsamba sa Diyos kung tayo ay nasira or kumbaga yung may pinagdadaan tayong problema, yung nadadown na tayo. Kasi ayun yung mabibigyan tayo ng pansin ni God. Na kumbaga, ito yung time na kailangan natin siya. Kailangan natin ng present niya, ng comfort niya. Yun, kailangan marunong tayo humingi ng tulong sa Panginoon. Sa pangalawa, God has not forgotten us just as He knows the star by name. So, ayun, hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. Kagaya ng mga binibigyan ng pangalan sa star o sa bituin na kahit na sa sobrang dami ng tao yan, once na pinagkaloob tayo ng buhay ng Diyos, na kahit nasa gitna ka pa ng maraming tao, hindi tayo kakalimutan yan. Basta hindi natin siya kinakalimutan. Sa pangatlo, God heals our brokenness and binds up our wounds. Yun, pinapagaling ng Diyos yung ating mga pagkasira or yung mga broken-hearted. Tapos tinatali ng Panginoon yung mga sugat na nakukuha natin or talagang inaalis na ng Panginoon, iniiwan na dun sa isang lugar na yun, tas hindi na natin ito madadala. Inaalis na yung mga problema natin or yung mga pagkasira natin sa buhay natin. Sa ating application, ang una is, overcome fears, uncertainties, and hardship with worship. Yun, pagtagumpayan natin yung mga takot. Yun, yung mga takot, kawalan ng katiyakan, saka yung paghihirap sa pamagitan ng pagsamba or kailangan mag-worship tayo sa Panginoon para pagpurihan siya, para hilingin na yung mga problema natin is mawala na. Bigyan tayo ng guide sa Kanya, ng pag-alaga galing sa Kanya. Sa pangalawa, be persistent in prayer because God never forget. So, ayun, lagi natin tatandaan na ang Panginoon ay never nakakalimot sa atin yan, na sa pamamagitan ng pagdarasal, kailangan matyaga natin itong gawin para hindi tayo makalimutan ng Panginoon, para lagi tayong mapil niya yung present natin and lalo na mapil natin yung present niya. And sa last, trust that God will heal our brokenness. Yun, tiwala tayo na yung Diyos is pagagalingin tayo dun sa mga pagkasira natin, sa brokenness, na ang Diyos ay nandyan para sa atin. Sa
ating discussion. Why should we overcome hardship with worship? So, ayun, sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para naway may share tayo sa iba about the experiences and yung mga tanong natin or yung mga sagot natin. Kumbaga, makapag-share tayo ng mga word of God. Sa ating prayer, Father, it is indeed sweeter to worship. You will facing hardship. Please enable us to worship despite our difficult situation. Thank you because you comfort us in time of trouble. I praise you because you never forget our prayers. Every prayer matters. Lord, we believe that you hold our future in your hand. Thank you for being with me. So, in Jesus' name, Amen. So, ayun, salamat sa ating panonood. Naway may natutunan tayo sa ating pakikinig at panonood. And maraming salamat sa inyong panonood and God bless.